May pagbabanta pa talagang ginawa si VP Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos o wala naman talaga? Kanya-kanya na pong naratibo at interpretasyon na lumalabas sa binitawang mga kataga ng Vice Presidente noong Nobyembre ng nakaraang taon. Balikan po muna natin ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang Zoom press conference noong gabing yun. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sa sumunod na araw, may clarification na mula sa Vice at ang kanyang mga kalyado. Ayon po kay Senador Bato de la Rosa, isang dating PNP chief, hindi daw ito banta dahil meron namang kondisyon. Basta raw walang mangyari sa Vice Presidente ay wala namang ibang mapapahamak. Yan din po ang depensa ni VP Sara Duterte noong November 26. Common sense lamang daw, ito raw ay isang conditional act of revenge at hindi naman daw isang active threat laban sa Pangulo. Kaya't ang tanong tuloy na marami, kung may halong kondisyon, hindi na ba ito maaaring maituring na isang pagbabanta? Ito po, ang Article 282 ng Revised Penal Code ay may kinalaman sa kasong grave threats. Ang grave threats po ay ang pagbanta ng malubhang krimen sa isang tao o sa kanyang pag-aari o kaya sa kanyang pamilya. Pero ito po, ang importante, ang grave threats ay maaaring merong kondisyon at maaaring walang kondisyon. Katunayan, ang bigat ng parusa ay nakaangkla sa kung meron bang kondisyon na pinataw ang isang akusado. Halimbawa, kung sa pamamagitan ng kanyang banta ay nakuha ng akusado ang kanyang gusto, mas malaki ang parusa ayon sa Revised Penal Code. Kunwari po, kung sinabi ko na maglaba ka, kung hindi ay papatayin kita. Ang banta ay murder sa kasong ito o reklusyon perpetua, mga 40 years po yan. Kung natakot ka at bigla kang naglaba, edi nakuha ko ang aking gusto. Ang parusa ko tuloy ay 1 degree lower than reclusion perpetua at yan po ay reclusion temporal or 20 years in prison para lang ikaw ay maglaba. Pero paano kung hindi ka naman natinag? Sabihin natin na isa kang matapang na mister at sa kabila ng mga banta ni Mrs. ay hindi ka pa rin naglaba. Ang penalty po ay 2 degrees lower o prison mayor. Ang katumbas po nito ay 12 years in prison. Paano kung wala namang kondisyon yung iyong banta? Ayon sa Article 282 ng Revised Penal Code, ang banta na walang kasamang kondisyon, yun pa pala ang may pinakamababang parusa sa lahat. Ang parusa po rito ay aresto mayor o kulong na mga 6 na buwan at pagbabayarin ka ng tumataginting na 500 piso. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.